Hello mga kabayan, at meron naman po tayo isang video na kung saan mapapanood natin ang Christmas message. Hindi ko lang po alam kung bagong Christmas message ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos or nung nakaraang taon pa ba. No? Pero dun sa gumawa ng video na to, saludo ako sa iyo. No? Dahil nakagawa ka ng ganitong video kasi ako talaga natuwa ako nung napanood ko itong video na to. Dahil kayo po ang mag-react din, mag-comment kung sino ba ang may pinakamalaking impact or sabihin natin yung mararamdaman ng taong bayan, yung mensahe sa pagdating na Kapaskuhan. Tama-tama po, September na at alam ko sa Pilipinas ay nag-start tayo na mag-celebrate or maghanda para sa mga Pasko. Diyan na yung mga narinig natin, yung mga Christmas songs, mga nagsimula nang mag-decorate yung iba, Christmas lights. Pero naalala ko po kasi actually yung message ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko pa napapanood. Pero naalala ko talaga itong Christmas message ni Tatay Digong, ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi talagang natawa kami lahat ng nasa bahay. Natawa kami ng mga pamilya at natuwa. Napakasimple ng message po ni Tatay Digong. At ramdam na ramdam naming wala naman kaming mga kamag-anak na nagda-drugs. Wala naman kaming kamag-anak na mga kriminal sa awa ng Diyos. Pero ramdam namin yung mensahe ni Pangulong Duterte at natuwa kami. So ayan po mga kabayan, sabay-sabay tayo manood, mag-react, mag-comment. This is your Junjun. Junjun is in. Binabati ko po kayong lahat ng isang maligaya at makabuluhang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ngayong Pasko, hiling ko nang masumpungan natin ang tunay na kahulugan ng kapanganakan ni Kristo habang ating ginuginita ang payapa at banal na gabi ng kanyang pagsilang. Naway maging daan ito upang higit tayo manalig sa puong may kapal. Dalangin ko rin po na ang pangako ng isang maginhawa at magandang kinabukasan ay makapagbigay ng pag-asa sa bawat Pilipino. Manalig po tayo sa ating pagtutulungan. Matutupad natin ang pangakong ito. Higit sa lahat, buksan natin ang ating mga puso sa diwa ng pagkakaisa. Naway ang ligaya at saya nitong Pasko ang siyang maging bukal ng lakas upang patuloy tayong magsikap para sa ikabubuti ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Muli, isang maligaya at makabuluhang Pasko sa ating lahat. Ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. So ayan mga kaibigan, mga kababayan, panood na natin yung video. Ako po talaga namimiss ko si Tatay Digong. Totoo lang, sa tuwing nagsasalita ito, talagang para bang tatay mo na na alam mong sanggano, pero alam mong hindi ka pababayaan. At hindi yung dahil pagtatanggol ka dahil may ginawa kang mali, kundi hindi ka pabayaan na sabihin sa'yo kung ano yung tama at mali. Yun lang po. So napanood natin yung dalawang mensahe, yung kay Pangulong Bongbong Marcos, napakaganda. Hindi ko alam kung meron siyang binabasa dito or what. Pero kumbaga sa English, napaka-tailored. Kumbaga ginawa talaga ng maganda yung sinabi niya. Yung kay Tatay Digong naman, parang parang naisipan niya lang. Pero tumatak po yun. Tumatak yun sa mga Pilipino sa loob ng 6 na taon na panunungkulan niya. At ako naman, sabi ko sa inyo, wala naman kaming mga kamag-anak na durugista, kriminal, kung ano man ang mga labag sa batas. Pero marami, syempre sa lipunan namin, sa lugar namin na nagbago, kung hindi nagbago, umalis doon sa lugar namin. At yung iba, naririg naman lang namin, sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Yun po ang kailangan. Hindi naman kailangan ng masagana yung buhay.
masagana ang buhay mo, puro krimen ang nasa paligid mo, puro kasamaan. Anong magagawa mo sa masaganang buhay mo? Baka sumakit lang ulo mo, kakaprotekta doon. Di ba po? So ayan po mga kabayan, maraming salamat. Again, this is your Junjun. Junjun is out.